Ni Mama Mary, kantahan na lang natin ang Salve Regina. Uy, yan ang tinugtog doon kay Archie na nagalit siya sa flower shop. Salve Regina yun. Oo nga oh. Oo. Uy, Brad Archie. Nagwala. Hindi. So ikaw lang yung nagbalik loob dito sa since birth ka ba na INC? Opo. Since birth? Handog yun. Handog. Andun po. Grabe, no? So, baka sasabihin ng mga parents mo na hindi ka you are violating the 10 commandments about the 4th commandments na parang hindi mo ni-respect yung parents mo, kung ganun. Kung anong isasagot mo diyan sa parents mo? Papaliwanag ko lang po ako. Mapapaliwanag ka. Okay. So, kusang loob na ba yan na magkakatoliko ka? Opo. So, maganda. Maganda naman yung hangarin mo na makita mo yung ano talaga yung totoo na simbahan na hinahanap natin. Kasi isa lang yung simbahan natin eh. No? Isa lang yung simbahan na itinatayo ng ating Panginoon. At saka dito naman sa mga ibang mga religion ngayon, kailangan din sila maghanap ng sino yung isa na simbahan na tinatayo ni Kristo. Dahil ngayon is almost 55,000 na mahigit 55,000 na ngayon ang mga relihiyon. Kaya ngayon, kung mag-a-apply tayo, tulad ng ganito, mag-a-apply tayo sa biodata natin. Di ba may makatanungan doon? Religion. Ano bang ilagay natin? Di ba? Iglesia ni Cristo, Roman Catholic, born again, Christian. So, yung simbahan pala natin ay nagre-represent ng religion natin. Di ba? So, kung sa'yo, Brad Jared, ano po bang may isasagot mo ngayon kung may magtanong sa iyo na walang relihiyon po ang nakakaligtas? Meron. Unang-una, inutos ng Diyos kay Kristo na itayo yun dahil lahat ng sabihin ni Kristo, utos ng Ama yun. 12:49 naman. Kaya nung sinabi niyo dun sa 16:18 ng Mateo na ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia. At yung iglesia na yun, na 33 AD, wala naman ng iba nun, kundi Catholic Church lang eh. Soriano, 90s lang yun. Yung mga born again. Basa tayo, 3:5 ng 1. To be born again. Hindi naman kayo tinutukoy dun eh. Yun yung mga bautismo yun, yung pagpapanganak sa tubig at spirito. At yung tunay na bautismo, 28:19 hanggang 20 ng Mateo, sa loob ng tunay na iglesia yun. Ngayon, yung sinasabi nila, ano ulit yung bro? Ano ko? Yung may sasabi sa kanila na Walang relihiyon. walang relihiyon po ang makakaligtas. Makakaligtas. Meron. Gaya nga nung binasa ko ng 16:18 ng Mateo, yung iglesia. At yung iglesia, yun ang katawan. O yung katawan ni Kristo, 1:18 ng Kolosas. Paano mo sasabihin hindi kasama sa kaligtasan nyo? Itinayo nga ni Kristo. Ibig sabihin pala, ang Diyos nagtatayo ng nonsense. Kumbaga, bumili lang ng notebook, hindi naman susulatan. Kaya inutos ng Diyos yun, na itayo kay Kristo dahil kasama sa kaligtasan yun, part of salvation yun. Katunayan, 5:23 ng Efeso, sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia o ang church, at siyang tagapagligtas ng katawan nito. Ibig sabihin, yun ang ililigtas ni Kristo eh. Alin yun? Yun ang Roman Catholic Church. Ayon dun sa CCC, bro? Wow. Jaldo. Sa bro, sa yung contemporary English version 1 Timothy 4:8, nabasa mo na ba yun? Hindi pa, bro. Mas maganda, meron tayong contemporary English version dyan. Wala bro, Ang nakalagay talaga doon, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever, and this word should not be forgotten. Nakalagay talaga doon, religion helps you in every way. It promises life now and forever. So talaga nakakatas talaga religion. Okay. So, ganun, no? So, mga kapatid, so ako po ay nagpapasalamat sa mga nagsampo lang ako ng mga tanong. So, ito Brad Jared. Yung nalaman ko na nakapasok ka doon sa
deliverance and exorcism ni Father, pag-exercise ni Father Darwin. Ano po bang masasabi mo doon? Grabe bro. Natulala ako dun eh. Hmm? Talagang sumasa atin si Kristo at Diyos ang gumagawa talaga sa atin. Gaya ng nasa 2:13 ng Pilipos. Na sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa, ayon sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Eh yung exercise, mabuting kalooban ng Diyos yun eh. At nakikita rin doon yung pangako ng Diyos, literally, na 28:20 ng Mateo, na ako'y sumasa inyong palagi. Talagang sumasa atin si Kristo eh. Lalo na nung kinanta yung Salve Regina, nagwala yung yung demonyo. Eh, Experience mo talaga yun? Tarang galit na galit kay Mama Mary, parang mga protestante. kaya, kaya yung mga protestante, kaya ayaw nila kay Mama Mary siguro. Yun bang dahilan kung bakit galit sila? Siguro. So, pag may galit sa ni Mama Mary, kantahan na lang natin ang Salve Regina. Uy, yan ang tinugtog doon kay Archie na nagalit siya sa flower shop. Salve Regina yun. Oo nga oh. Oo. Uy, Brad Archie. Nagwala. Diyan tumingin si Brad Archie. Nasilipan ko kanina yung pangalan niya dito sa live mo, Brad Jared. No? So, Brad Archie, huwag kang magalit. No? Okay, kung experience yan ha, hindi sa akin. Experience yan ni Brad Jared na nakakita doon sa pag-exorcism, sa deliverance exorcism, na galit daw yung demonyo pag kinantahan ng Salve Regina. So, kuwan talaga. Nakita talaga ni Brad Jared yan. So, nung kuwan si Brad Archie, nagpipreach, may nagtugtog na yung sa flower shop ng Salve Regina. Ang galit na yan. Nagwala. Sino pala? Nagwala si So, Archie. ano po bang dahilan nun? Di ba? Salamat dyan doon sa paalaala mo. So, Ano sila? O tapos sabi ni Esel, tinigil na daw yung yung exorcism. oh? Oo, yun ang reason kaya pumasok ko sa Esel sa live ng Esel TV kasi sabi niya kasi yung pangalan ko, binanggit yung pangalan ko. Sabi niya, napapanood yung ginagawa ni Darwin Gitgalo, nagmimilagro. Sabi niya, wala, pinatigil na ni Pablo yung exorcism na sinasabi ninyo, pinangangaral ninyo. Eh anong pinasok ko sa Esel, ang ginagawa ng Esel doon, binabaliktad ako ng tanong. Bakit? Hindi ka ba talaga na pinapangaral ni Pablo yung exorcism, binabaliktad niya sa akin yung dating daan is time, babaliktarin ka. Kasi alam nila, pag sila naiipit, babaliktarin nila para yung burden of proof malipat sa'yo. Eh, hindi ako pumayag. Sabi ko, patunayan mo, basahin mo na pinatigil ni Apostol Pablo yung exorcism. Basahin mo. Sabi mo yun eh. Kaya hindi niya, nahirapan siyang patunayan yung tinawag si Jared para tagagulo. Yun pala. Yun ang nangyari. So, ngayon, experience na talaga ni Brad Jared. At naka-experience din kayo sa yung kapatid natin na si Brad Bernard sa deliverance and exorcism. So, kahit ako, amazed ako nung nakapasok ako as member of the team, no? Na-amaze talaga ako, no? Parang yung ganito na pagsuserve ng ating Panginoon, parang nakita ko yung mga santo, yung nagiging mga santo ba. Parang ganito din sila, no? Parang umiiwas sa anumang mga kasalanan. Kaya ganun yun eh. Tayo, umiiwas tayo, pero hindi naman tayo perfecto, no? Pero lahat ng mga sabi ng 2 Tesalonica na ang pinakamabait na tao sa mundo ay sa isang araw may pito siya na makasala siya 7 beses, no, sa isang araw. So talaga ito ngayon. So ano po ba may katanungan ka ba dyan daw sa kanila kung mag-interview ka pa? Kung sakali dumating yung panahon na may makasalubong kayo na maglalabas ng mga abuse document, halimbawa inquisition. Sample na lang yun kasi yun ang mga protestante kasi ayaw maniwala sa referensya. Okay. Kasi sabi nila, referensya kasi gawa lang yan ng Katoliko, kaya huwag paniwalaan. Kung nakapagtataka, pag ang topic inquisition, naniniwala sila. Di ba?
Kung sakali ba Jared, dumating yung panahon na may naengkwentro ka na eto ginawa ng mga pari ninyo, yung mga madre ginawang sex slave, yung mga obispo ninyo, mga manyakis, mga ganito, ano yung magiging reaction mo doon? Ang reaction ko doon, anong pakialam ko sa sinasabi ninyo? Unang-una, nasa 7:20 ng Ecclesiastes, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi Yun! nagkakasala. Ibig sabihin, kahit gumagawa ka ng mabuti, kahit ba ano katungkulan mo, hindi pwedeng hindi ka magkakasala. Bakit? 1:8 ng 1 o 1:8 ng unang 1. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili. Yun. Gaya ng mga protestante. At ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya yung mga nagmamalinis na protestante dyan, wala kaming ganyan, wala kaming rape, dinadaya yung sarili nyo. Ako ba nagsabi nun? Yung sabi nila, ay kami po ay ligtas na. Ano masasabi mo? Kontra sila ni Kristo at ni Apostol Pablo. Inaamin na nila na ligtas sila. Di ba? Marami naman yung mga born again Christian. Kayo mga Katoliko, hindi pa kayo ligtas. Pero kami mga Protestante, kami mga born again Christian, kami mga Baptist, ay nailigtas na kami dahil sa paniniwala namin kay Kristo. So ano po masasabi mo diyan? Naligtas na sila. Yun, ang nasasabi ko doon, Ah. paano ligtas na? Ibig sabihin pala, matalino kayo Juan. Mm. Dahil si Juan na mismo nagsasabi sa 3:2 ng unang 1, mumunti kong mga anak. Ngayon, mga anak tayo ng Diyos. Ito, mga tunay na anak ng Diyos to. Ito, mga sulpot nito, wala naman dun yun eh. Kahit yung kapastor-pastura nila, wala naman dun eh. At hindi pa nahahayag kung ano mangyayari sa atin. Ibig sabihin, ang mga apostol na mismo at mga unang Kristiyano nagkla-clarify, ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Di iba pala sinasabi na itong mga sulpot kaysa ng mga apostol. Kami, saved na kami, alam na namin mangyayari sa amin. Praise the Lord, hallelujah. Kasinungalingan yan, hoy. Sinungalingan ka. Bakit? Dahil si Kristo na mismo at yung mga apostol ang nagsasabi sa 3:2 ng unang 1, ngayon anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung ano magiging tayo. Kaya nga ang sabi ni Apostolo Pablo sa 2:12 ng Pilipos lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Kumbaga sa paghuhugas ng pinggan, hugasan mo yung pinggan. Paano ipahuhugas sa yung pinggan? Hugas na pala. Kaya mo lang naman sinabing hugasan mo yung pinggan kasi hindi pa hugas. Ganun rin ang punto ni Apostol Pablo sa 2:12 ng Pilipos. Kaya niya sinabing, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas kasi hindi ka pa saved. Ano ka ba naman? Yes. Ayun ang ibig sabihin nun. Paano? Sa bunganga ba, gaya ng mga faith alone? Aba, mga, ano ba sa inyo? Loko-loko. Wala tayo magmumura ngayon. Basahin natin ang... Jopel, may Jopel yata yan. Jopel, yun yung may Tion? comments yan. Jopel Tion? Basahin mo, Ako basahin. ay former MCGI din at kasalukuyang on process na sa pagbabalik Katoliko. Ba? So, kahit ganito lang mga kaibigan, yung mga kahit ganito lang yung pagpipreach natin, no? Ang Diyos ang may gusto kung tayo ay gusto niya na tayo ay babalik sa tunay niya na iglesia, no? Kaya ngayon, no, nakita natin si Brad Jared sa kanyang live, nagla-live siya ngayon. Nagla-live din si Brad Jando at ako din nagla-live. Pero si Father Darwin nagla-live din. Nandiyan, nag-comment siya. Nag-live sa nag-live. at saka sa ni Father Darwin nagla-live din, no? Pero nakita natin na meron din na mga tao na sikreto po ang pagbabalik nila sa Santa Iglesia. Gaya niyan ni Jofel. Nagko-comment lang siya. Ako po ay isang GI. Kaya gusto ko rin na na-process na siya for pagkakatoliko. So marami hindi na mabilang natin kung sino ang kusang loob lang na bumalik, Katoliko sila, iniwan nilang Katoliko, pero sikreto lang na nagbabalik sa simbahan. No? Ganun. Brad, may MCGI na din na rin dito sa Camiguin. Tingnan mo. May nagko-comment din sa akin, Jerome Hiano. Brad, may MCGI na CFD na rin dito sa Camiguin.
Tingnan mo. So, yung mga bago pa na umali sa simbahang Katoliko, mga ordinaryong Katoliko lang yon, hindi nagsisimba, hindi, parang wala talaga, non-practicing Catholic, lumipat sa ibang reliyon. Pero yung mga ibang reliyon, lumipat sa atin, mga pastor yan, mga debater, katulad ni Brad Jared. Di ba? Mga debater yan. Pero nakikita din si Brad Paul, si Brad Jando. Ang dami na natin na mga debater ng ibang relihiyon na dito na umaanib sa simbahang Katoliko at nagdidepensa na sa Catholic teaching. Kaya ngayon, iimbita natin si Brad Archie, baka bumalik na yan. Pasok. kung gusto niyang pumasok sa mga sa din sa ating live, pwede naman. Kahit ito lang, mamaya uuwi na si Brad Jared. Pero huwag kayong malungkot, nandyan lang siya, i-follow nyo, subscribe sa kaniyang page ba yan, o Facebook? Facebook lang. Sige. I-advise natin yan na magawa siya ng page, para yung mga Katoliko o mga MCGI dyan o mga INC na gusto magtanong sa kanya, madali nyo lang makita si Brad Jared sa kanyang Facebook o magawa siya kahit ngayon ng page. Ngayon, Brad Jando, anong masasabi mo? Ang masasabi ko lang is patuloy niya yung pagiging defensor ng Katoliko. Sana ma-apply niya. Kahit nagalawang Soriano pa rin ang ginagawa ni Jared, tuloy-tuloy siya sa kanyang galawang Soriano, pero yung mga negative words mawala na yon. Yun. Mga negative words mawala sa kanya. Yung kahit mawala. na yung lakas ng kanyang preaching, ganun pa rin, manatili pa rin. Yung tibay ng kanyang loob mangaral, nanatili pa rin. Galawang Soriano na natili pa rin, pero yung mga negative words lang ang sa akin sana mawala. At sana matutunan ni Brother Jared kontrolin yung kanyang emotion, lalo na pag may na-encounter siyang yung tagagulo rin. O kailangan makontrol mo yun. Kasi pag tagagulo siya, tapos sasabayan pag tagagulo mo rin, magkasabayan kayo, talagang hindi maganda tingnan. O kung tagagulo siya, dapat mag-control mo sarili mo para siya yung nagmumukhang tagagulo, hindi ikaw. Yun. And then, sa mga nagdududa, sabi ng kapatid ko, James David Alabado, mga bigatin yung mga dating pastor at mga evangelist na ngayon ay mga CFD na. Nadadagdagan pa, andyan na si Bro Jared, nadagdagan pa yan sa mga darating na araw. Yan. Wow. So, sa lahat ng mga nanonood diyan, sana po suportahan niyo po yung ni Brother Jared, yung kanyang pangangaral. Sana manatili siya sa pagiging Katoliko. Sabi niya kasi, nangako na siya sa Diyos, sa Espiritu Santo. Pag yan nalabag mo, naku. Kawawa ka. Ikaw yung kawawa dito, di ba? Kaya sana manatili siya sa pagiging Katoliko. Sa mga nadududa, nadududa ka pa rin ba? Eto na, kasama ko na si Brother Jared. So wala nang dapat pagdudahan dahil ako ay naniniwala ako sa kanyang ginagawa na pagbabalik sa Katoliko. Brother Kenneth? So, ngayon, maraming din tumingin sa Facebook ko. Shoutout lang kay Alex Barite. Sa akin, 200, no? Willing to support her. Willing, Teka. Sige. Sige. Basahin mo. Basahin. Novs Far, we are willing to support him in our little way. Wow. Yun. Ang ganda naman. Wow, suportado na si Brother Jared. Dati, kinainisan to dati. I-shoutout ko lang si Brad Oo. Alex Barite. Sabi niya, pagbasa mo og Bible para masubay ang inyong doktrina sa Biblia.
bayaan na ang pulong sa Diyos. Hindi pa lumilitaw yung iglesia mo sa mundo, ginagawa ng Katoliko na yan. Oo. So, Ha? Meron pa dito? Sabi ni Arvian Saidetan Aviso, can't wait to see Brother Jared versus Pastor Bacalares and Pastor Fuentes. Panis talaga tong mga pastor na ito pag nakaharap to bata na ito. Yan. pag makaharap si Pastor Bacalares or si Puentes, talagang susuporta tayo niyan. Ha? Full support tayo. Puso po tayo kay Jared Oo, dyan. full support tayo kay Jared dyan. No? Pero may mga time pa tayo na kailangan na ma-encounter ni Brad Jared yung mga katanungan natin. So, mabigyan pa natin siya ng mga idea, no? Patungkol sa kung ano kung mga usapin, no, mga tema kung gusto nila. No? Kaya ngayon, Brad, invite mo Brad Jared yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin sa ibang reliyon o SDA, kung ano pong masasabi mo sa kanila, no? Kahit anong reliyon, Ayun. anong Unang-una dyan sa MCGI, inuuna ko kayo, yung mga kapatid dyan, na mga panatiko pa rin kay Daniel Rason. Magsuri naman kayo sa pananampalatayang tunay o sa aral ng Iglesia Katolika. Huwag kayong maging panatiko kay Rason, gaya ng mga, alam ko marami sa inyo mga exited, tsaka meron sa inyo mga closet na natatakot magsalita dahil ika-character assassination ni Rason at ng mga manggagawa, ng mga diakono at ng mga miyembro. Dahil naranasan rin namin ni kapatid naman, huwag kayong matakot. Gaya nga ng sinabi nga doon sa binasa ko, ilang beses ko nang binabasa sa 4:17 ng Santiago, kung alam niyo ng mali o kung alam niyo yung mabuti, gawin niyo na. At yun yung paglayas dyan sa mga sekta at mga protestante na sumulpot lang sa Amerika, sa Pilipinas, lalo na ang Soriano, ayan, yung mga MCGI. Tsaka kayo, kapatid na Erin, kapatid na JB, at yung mga ibang nabulag na, o yung mga ibang nagdududa sa aral nila, kayo na bahala. Pagtimbang-timbangin niyo yung aral at masusumpungan nyo gaya ng ginawa ko. Ayun lang, bro, ano. Ay, sa mga tumatawag sa akin, huwag mo na tumawag ngayon. Huwag mo na tumawag. Saga sa akin to eh. Teka lang ha. Ayan. Huwag mo na tumawag. Deng, huwag mo na tawag. Welcome sa pool. Pag si Jared, may gusto mo ipag-ibati kay Jared, dito sa Tagbilaran gaganapin yun. Face to face. No? Pag may gusto, halimbawa gusto siyang hamunin sa isang face to face debate, ito yung gaganapin sa Tagbilaran. Full support kami dyan. So, sa lugar niyo, Brad Jared, meron bang mga CFD doon? Wala. Wala. So yun, isa yun sa mga gusto sabihin ko. Sana dumating yung araw na si Brother Jared ang maging tulay para mga Katoliko sa kanilang lugar magbalik sa pananampalatayang Katoliko. Isa yun sa mga gusto ko sabihin, kaya nakalimutan ko lang. Pwede naman natin silang i-connect doon sa mga CFD natin doon sa Luzon. Si Brad Adan sa Pasig. No, meron din si Brad, ano yung kalbo? Si Marlon. Brad Marlon. Brad Marlon. Kalimutan yung pangalan eh. Si Brad Marlon. Marami naman sila doon. No? So, i-connect na lang natin siya doon, no? At sabi Tata Giyas, bro, ano FB account niya? Ano FB account mo? Ayun, yung Almasora Jared. Almas- Rashid o ano. Siguro palitan ko na rin ito dun bro sa original. Tignan ko lang dito. Hindi ko kasi alam yung sa Facebook. Ayan. O may nagtatanong din sa Ayun, akin. Almasora Rashid. Almasora Rashid Jared. Yun ang kanyang FB account. Almazora Rashid Jared. Okay? So atin pong paabot sa mga Catholic faith dependent natin sa national, lalo na doon sa Luzon, na kailangan kontakin nyo si Jared para maakay nyo siya
no? Maturuan nyo siya dahil kayo na ang malapit dyan kasi malayo ang Bohol, mas malapit pa ang buwan kaysa Bohol kasi yung buwan makikita yung Bohol. Tingala ka lang. Kaya para maakay nyo siya, no? At lalo na kay Brad Adan sa Pasig, kung i-contact niya lang si Brad Adan, no? Mga bigati niya doon sa Manila. Okay? So, Brad Jando, ano ba? So, end na tayo? Kung pwede lang. Okay, so... Wala nang katanungan sa mga live o anong gustong may pawiwatig sa mga viewers natin ngayon. So, sa lahat ng mga nanonood dyan, paki-comment lang kung ano yung gustong itanong kay Brother Jared at meron tayong mga 5 minuto para bigyan kasagutan ninyo mga katanungan. Okay? Diri sa Cebu, daghan ba mga safety diri? Maraming safety po sa Cebu. Saan yung bro? Sa Cebu bro? Sa San Jose Recoletos? San Jose Recoletos. Oo, doon. Pasinaya na bro sa tawag ko sa'yo na albasura. Ha, God bless po. Sabi Tata Diaz. Yun. Carlos Orteliano, paki-ask bro JD if nasa isip din ba ni Jared na magpare o papasok sa seminaryo? Ganon din sa akin. Bro, pakisagot bro. NMU, love me. Sana magpari. Yan siya bro. Parang si Alfie Alvarez. Maraming kaya na magpari ka daw. Kayong dalawa. Magpari ka silang dalawa. Father Cesar Sano. Si Father Lulot, no? Nagtanaw na to karon. So, dito na Father, may mga debater na tayo dito, mga bigati nito, galing ng ibang mga sekta. So, talagang amaze ako kay Brother Jared, no? Yung magbigay siya ng mga talata, ang grabe, no? Parang si, katulad mo rin noon. Oh. Ganyan ginagawa ko dati kasi SDA, di ba? Hindi, SDA ako. Dati kasi, pag may tanong ako, hindi ko yun basta-basta tinatanggap yung unang sagot lang. Kaya ginagawa ko, dinidebate ko si Wendell Talibong. Ayun. Tuwing may Bible study sila, nandoon ako tagagulo. So, kinukota ko yung mga turo nila, nagkikipag-diskusyon talaga mga 2 linggo yata o 3 linggo. Walang matinong Bible study nangyayari kasi pag nandoon ako talagang nagkakaroon ng diskusyon. Oh, ilang buwan yata yun. No? So, dito si Jerome Yano from Antipolo. Antipolo yata ito si Jerome Yano. Sabi niya, deep catechesis lang Brad gusto kong gawin ni Jared. Marami at malalim pa ang lalanguyin upang slow connection upang maintindihan ang misteryo ng inang simbahan. So, pwede rin bro si Brad Jerome Yano. Jerome Yano ang sa Antipolo. Pero malayo Antipolo, no? Malayo. Okay. Sabi ito, Catholic ba daw ang Orthodox? Hindi na. Umalis na yung Orthodox nag-split na sila. So, Kamigit pala. oo. So ako po ay nagpapasalamat sa nagbigay ng 200 stars. Sino ba to? Si Cynthia Paraguya. Okay. Salamat po sa nagbigay ng 200 stars. Sabi ni Daniel Ganads, bro, good afternoon at kay Bro Jared. Tatanong ko lang po kay Bro Jared, anong masasabi niya sa mga milagro? Halimbawa, sa Eucharistic miracle at sa lahat ng mga miracle na nagaganap sa Catholic Church. Bro, yun lang bro, salamat. Ano naman sabi mo doon, Brother Jared? Ayun nga bro, gaya yung nasa 28-20 ng Mateo, 2-13 ng Pilipos, Diyos na natin gumagawa nun, bro. Katunayan, yung pinag-aralan natin parehas type AB. Tapos parehas yun dun sa DNA nung shroud o Turin. Kaya si Kristo talaga yun, bro. Ayun. Talaga nasa atin si Kristo. Wala sa mga protestante tsaka kay Archie. Ayan, yun po sagot ni Brother Jared. Ang ganda. Oh. Diretso-diretso yung sagot niya. May mga CFD na To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the